tingnan mo, ginagawa ng gobyerno, ng mga kurap. Maayos ang kalsada, binutas-butas. Para bigyan ng budget na itong ginagawa nila. Pero kinukurap. Buhusan lang ng buhangin yan. Lagyan ng graba, tapos lagyan ng asfalto. Yan yung pagtunay sa gobyerno na corrupt. Mga kawatan, mga magnanakaw. Kaya dapat lang maano na kayo, mabura na kayo. Ang tino-tino ng kalsada, tingnan ninyo. Ang tino-tino ng kalsada, binutasan. Binutasan ang tino-tino ng kalsada, binutasan. Binutasan lang. Ano yan? Tama ba yung ginawa ng gobyerno to? Anong lugar to? Tingnan ninyo. Para lang may baha. Mababa yung spark plug mo ito kasi wala na, hindi namandar. You have to. Adik sa'yo. Nasaan ang flood control program ay project mo, Kuting? Wala pa rin. Asan? Trilyon yan. Ginawa niyo. Wala. Ayan, baha-baha. Stilan. Manglangoy taani ron. Ayan, flood control project. Billion, trilyon. Nalusaw. Hinarbat. Grabe. Ayan, magandang gabi mga kaibigan. Ayan, yan po ang aking experience ngayon sa aming pinuntahan. Ay nakapanggigigil po talaga, alam ninyo. Naalog po ang utak ko, sumakit ang ulo ko. Nasusuka ako, nahihilo ako dahil sa tumatalon-talon yung sasakyan dahil sa ginawa nilang butas-butas sa kalsada. Grabe po, ang tino-tino po ng kalsada, binutas nila. Ang dami, kanina papunta kami doon, naaberya kami kasi sobrang daming sasakyan, ang lalaki pa. Tapos, ang tagal, ang haba. Sabi ko, bakit ano nangyari sa unahan? Ba't hindi umuusad? Sabi nung napagtanungan ko, ayun, ano daw, isang lane lang kasi nga binutas. Kailangang maghintay yung iba. Binutas-butas kasi daw yung kalsada. Kaya ayun, nasaksihan ko. Kaya yan po ang nangyari na nakapanggigigil kasi ganyan talaga ang mga gawain ng mga kurap para lang magkamal ng salapi galing sa pera ng kaban ng bayan. Ayan po mga kaibigan, talagang binutas-butas ang kalsada na maayos naman. Pero yung mga nadaanan naming may mga sira-sira, hindi naman inayos. Pero bakit yung maayos at matinong kalsada, yun ang binutas-butas? Kasi ang dami ko nang nakita na ganyan na bubutasin nila ang kalsada, lagyan ng buhangin o graba, tapos lagyan ng sabaw, yung asfalto. Pag tumigas, okay na yun. Tapos pinising nila lahat siya ng asfalto para kunyari, nakaayos yung kalsada na yan. Pero, minodos nila yan. Ang budget niya, napakalaki. Malay natin, baka billion pala ang budget niyan. Tapos, ang ginastos nila 1,000,000 lang o 2,000,000. Ganon po ang mga strategy nitong mga politiko na mga kurap na magnanakaw. Ganyan po para makakuha sila ng kickback.
Kaya paano po asenso ang Pilipinas kung ganyan po lagi ang ating makikita sa ating mga kalsada na kunyari nire-repair nila, ganyan-ganyan, tapos ang nangyari, laki-laki ng budget. Pero yun lang gagawin nila, matinong kalsada, bubutasin nila. Pero yung may mga binaha at talagang sira-sira yung kalsada ay hindi naman nila mapagtuunan ng pansin para ayusin. 'Di ba? Nakakaimbyar na po, nakakapikon, sobra na pong panggagago nitong mga politician na ito. Itong mga politiko na ito na mga wala pong silbi sa ating bayan. Ito ang nagpaparusa sa ating mga mahihirap. Tingnan nyo, tayo, mga motorista, dumadaan tayo. Tayo pa ang pahihirapan. Ha? Kung may mga emergency sa daan, mga ganyan, na stranded ka, edi halimbawa kung may sakit yung kasama mo, may dala kang may sakit, edi matitigok na lang yun sa gitna ng stranded na yan dahil wala hindi agad-agad makalusot kasi walang ibang daanan kasi dire-diretso yung kalsada na yan. Grabe po, nainis ako kaya sumakit ang ulo ko para akong nilalagnat. Lakas pa mo ng ulan kanina pero tuyong-tuyo naman banda dyan. Tuyong-tuyo yung nadaanan namin na yun na kung saan binutas-butas. Grabe po mga kababayan, grabe. So, ito po ay patunay nitong ating gobyernong bulok. Ito mga politiko, palibhasa, wala naman talagang kakayahan ang mga yan na mamahala sa kanilang mga lalawigan, kung ano po yung kanilang mga posisyon. Wala po silang kakayahan. Kumakandidato lang para makapangurap, makapagnakaw para sa kanilang mga vested interest. Hindi nila iniisip ang perwisyo na maidudulot nila sa mamamayan. Ayan ito nga ayan baha Tingnan ninyo, yan. Ba't hindi nila yan matambakan at itaas-taas nila yan, di ba? Ang daming dapat gawin, pero yung maayos, yun yung sinisira nila, binutas-butasan, para magkaroon sila ng budget, pero kitang-kita, yung nabahaan na yan, ang dami pong kadugtong ng kalsada na yan, kasi napakahaba po niyan, talagang may mga sira-sira din, pero yung binutas nila, matino naman, maayos naman. Di ba? Anong klaseng gobyerno yan, mga kaibigan? Anong klaseng mga politiko? Anong klaseng mayor? Mayor. Siyempre, nakipag-coordinate din yan sa kapitan. Di ba? Kung saan na bilong yung kalsada na yan. Grabe po. Imbis na maaga kaming makauwi para makapag-live ako, ayan na, tuloy, wala na. Kasi, wala na, sumakit na din yung ulo ko, napagod ako, nasusuka ako na, nahihilo na naman ako, imbis okay na. Na-stress tuloy ako. Yan. Bakit hindi yan ang ayusin? Tingnan ninyo, Bakit hindi yan ang ayusin nila, di ba? Napaka-unfair po nitong mga politiko na ito. Ginawa lang nila talaga para sa kanilang bulsa, para tumaba ang kanilang mga bulsa at hindi sila maghirap. Pero ang taong bayan, yun po ang naghihirap, yun po ang nagsasuffer, nagsasakripisyo sa mga mali nilang ginagawa. Sige, mga kababayan, kayo nga ang mag-isip. Tama po ba ang ganitong sitwasyon ng ating mga namumuno ngayon? Yung ibang area nga dyan, wala pang ilaw, tapos yung poste. Minsan, tingnan ninyo ang mga poste ng kuryente. Doble-doble, ba't hindi nila maayos-ayos yan? Hindi sila makapag-demand sa kooperatiba na ayusin yung kanilang mga poste para hindi napakalat-kalat sa kalsada.
No? Tingnan ninyo. Di ba? Kaya wala pong asenso ang Pilipinas kasi halos lahat ang mga nakaupo, pwera lang sa mga matitino, halos po lahat ng mga nakaupo ay puro mga magnanakaw. Baka yung mga yan ay yung mga adiktos benedictos din. At lulong din sa pulburon. Kaya laging nilang gustong may pera, gusto lang masarap ang kanilang buhay. Pero yung kapakanan ng taong bayan ay hindi nila iniintindi. Bahala kayo dyan. Basta kami, ayos kami, maligaya kami kasi nakakain kami ng tama, masasarap ang kinakain namin. Maganda yung aming tulugan, malamig, naka-aircon, papasok sa opisina, nakakuya-kuyakoy. Meron pang sekretary, taga-timpla ng kape, sinasahuran din ng pera ng kaban ng bayan. Pero sila walang ginagawang matino. Ayan. Puro kabulastugan. So, saan po ang hustisya natin yan? Saan po ang hustisya natin pupulutin sa gobyerno natin ngayon ay parang pakiramdam ko ay lubog na po dahil sa corruption. Nakakasawa. Puro na lang corruption. Puro na lang ang makikita natin. Walang asenso. Meron pa kaming nadaanan kanina. Idagdag ko dito sa video mamaya sa unahan. I-attach ko. Na, ayun, grabe po ang baha. Bakit hindi nila ayusin yun? Bigyan ng exit yung tubig para at o kaya tambakan, patasin nila yung kalsada para hindi na mangyayari na ganun ang sitwasyon. Pwede naman nilang gawin yun. Maraming pera ang gobyerno, may mga budget, bakit hindi nila magawa-gawa yung dapat nilang gawin? Kasi nga, mga kaibigan, mga kababayan, wala po silang malasakit sa taong bayan. Puro kapakanan na lang po nila ang iniintindi nila kung paano sila makapagnakaw, kung paano sila makapangurap, mapuno ang kanilang bulsa na galambat. Unfair po sa taong bayan, sa mga taxpayer. Unfair po mga kaibigan kasi wala ang kinahinatnan ng mga bayad natin, ang mga taxes natin ay napunta dito sa mga corrupt na ito na wala na pong ibang ginawa kundi ang mangurap na lang, magnakaw, mangamkam, di ba? Ito bang klaseng gobyerno ang gusto natin? Hindi po. Mahirap po kung laging ganito, nakakahiya na po ang gobyernong ito. Sukdulan na po ang kanilang mga ginagawang kabulastugan. Paano po magkaroon ng kaayusan kung ganito palagi ang ating makikita, masaksihan natin sa lansangan? Kaya minsan yung ganitong sitwasyon, lalo na pag bumper to bumper, traffic, ganyan-ganyan, mga kaibigan, ang mangyayari niyan, merong mga maiinit ang ulo na kunting gitgitan lang, nakipagurguran na, di ba? Kaya no mga nangyayaring merong mga road rage, di ba? Yan po ang sanhi. Itong mga pabayang politiko na walang iniintindi kundi ang kanilang mga sarili. Palibhasa kasi. Yan siguro yung mga politiko na yan yung mga nagbabayad nung panahon ng eleksyon kaya wala tayong mapapala. Binabayaran nila ang Smartmatic para makalusot sila, sigurado sila sa banga. And then, after all, pag nakaupo na, nasa pwesto na, ganyan na, ganito na po ang kanilang gagawin. Babawiin nila. Babawiin nila ang mga gastos nila. Kasi ang nasa isip nila, malaki ang pinuhunan ko sa posisyong ito, kaya kailangan kong mabawi. Kailangan kong
mabawi at tumubo pa, dumoble-doble pa yung aking na ibigay doon para makapasok ako, maswak ako sa banga. Adi ngayon, nasa posisyon na ako, kailangan doble-doble ang aking makulimbat. Babawiin ko ang puhunan ko at may tubo pang nalagpas ulo. So, ganyan po ang kalakaran mga kaibigan. Kaya, wala. Saan po tutungo ang kaunlaran? May kaunlaran pa ba? Uunlad pa ba ang Pilipinas kung ganito ang mga namumuno, kung ganito ang mga nasa gobyerno? Wala na po. Lubog na po. Kaya, ayan pa, yung mga hindi pa nakapag-isip, yung mga nagbubulag-bulagan dyan na parang wala lang sa kanila. Bagkos na kinabang pa sila. Ginamit sila, hindi nila alam na ginamit lang sila. After that, anytime, pwede rin silang gurgurin ng mga yan. Kailan pa yan magtatanda? Kailan pa ma-realize natin na kailangan na nating baguhin ang sistema? Diba? Kailangan na nating baguhin ang sistema sa ating gobyerno kasi kawawa na po ang taong bayan. Ang bayan nating Pilipinas, wala na. Binalahura na. Kaya, yan po mga kaibigan, ang patunay natin na wala na po talagang pwedeng maging kaayusan sa ating bansa kapag ganito po ang mga namumuno. Kapag ganito po ang mga nakaupo, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas, wala na po. Wala na po talaga. Subsob na tayo. Lubog na. Kaya sana naman yung mga nagbubulag-bulagan dyan, tulog-tulugan, idilat nyo naman ang mga mata ninyo. Idilat nyo naman ang mga mata ninyo. Huwag na kayong magpauto. Huwag na kayong magpauto kasi kung palaging ganito, wala pong mangyayari sa ating mga kabataan. Wala na po silang madadatnan na magandang bukas kung ganito po ang sistema ng ating mga nakaupo o ng ating gobyerno. Yan lang po. Maraming salamat sa mga nanonood. Mag-ingat po ang lahat. Thank you so much. Magandang gabi.